SSR kasi I never did that. So, hindi ko alam kung ano yung mga yun. Kunwari, ano lang, basta inisip niya na, o sige, maglalagay lang pala ako ng pera. Tapos after 2 weeks, lalapit sa akin si Prince. O, nasa na yung check-in ko? Wait ka lang. Tapos, hindi mo na alam. So, ang gagawin mo, para matuwa to, lalagyan ko ito ng tao. So, ikaw, imbitahin kita, lulukuhin din kita. Para sa ilalim ka ni Prince. Ngayon, dalawa na kayo humahabol sa akin. So, para ma-appease ko kayo, invite ko kayong tatlo, para lagay ko sa ilalim niya, lulukuhin ko rin kayo. Nagiging cycle. So, from the start, yan ako. Ano lokohan mo from the start? Minsan nga, or karamihan, kadalasan nga, sinasabi ko kaagad. Lalo na pagka, estudyante kayo, di ba kayo hindi na, di ba? Lalo na pag nag-work na, putik, diretso na ako, business to. MLM. Tingnan mo lang. Kasi pag una, ito yung mga points ko. Pag mag-asawa na, putik, alam mo, may kota na yan. May anak na kayo? All the more. Kung baga bukod sa kota, meron pang stopwatch yan. May timer yan. Ilan taon na anak mo? 6 months. 6 months. Meron ng kota yan. Putik, in 3 more years, mag-aaral na anak ko. Kailangan ayos na yung edukasyon nila. So, yun ang kagad ang panat ko. Pag nag-work naman, work ka na? Ang hirit ko naman dyan, office life. Tingnan mo to. Compare mo kung paano. Tapos, pag ayaw mo, sabihin mo sa akin right after na ayaw mo. So, hindi ko sinasabi, hindi mo gusto mo to. Hindi ko siya pipilitin. Sabihin mo sa akin, way ko to hindi ko sinasabing ganun gawin nyo Kasi baka may gawin nyo, hindi nag-work. Mali naman yung tinuro sa akin ng RSA. Hindi. Eto, paraan ko to. Sinasabi ko talaga na, ito, alam mo ba, yung business namin, ganito. Pero, titingnan mo muna. Hindi ko sinasabing gustuhin mo muna. Tingnan mo. Papakita ko sa'yo. Ganito yung kitaan namin. Tapos, deep inside, pag nag-work na, meron na yan peg sa utak niya ng sweldo. Sa putek, more or less, magigage mo na, kunwari, siguro nasa 12 lang to. O nasa 14 lang to. Malaki ng 15 dito. So, yun ang gagawin mong peg. Okay na ginagawa kong peg. Alam mo, kumita nga ako ng 15 mil. So, pag sinabi mo yung 15 mil, which you hope, hindi mo tatangin ka sweldo, hindi mo tatangin. Pero you hope na that's more or less sa bracket ng sweldo niya. Siya na mismo makaisip, yun yung akin. Di ba? Sweldo ko. Pero hindi mo sabihin, hindi mo sabihin yun. Hindi mo lang, kunwari, sir, ano tayo Tsaka I always include myself. Hindi ko sabihin, ikaw, magkano sweldo mo? Hindi ganun. Sir, magkano sweldo natin? Pag nag-work, ganun. Or sir, tayo, pag nag-work tayo, kikita tayo ng 15-30, di ba? Di ba? Meron tayong boss. So tayo, hindi ko sinabing, ikaw, di ba kumikita ka ng 15 at 30? O di ba ikaw may boss ka? O di ba ikaw pag na-late ka, kaltas ka? Hindi ganun. Iyabang ko. Ang sa akin, di ba tayo, sir, pag na-late tayo, putik, kaltas. Pag dumami pa, may memo pa. Doon nga tayo nababad trip Tapos ang masama, nung kikita tayo ng 15, after ilang days, ubus na. Hindi natin maabot yung 30, sir, tayo. Puro tayo. Mas masarap sa tenga yon kaysa yung, ikaw teacher ka, kano sweldo mo lang teacher ka? Hindi gano'n. Wala na, out na yon. Sabi niya, gago ka, babay na. Diba? Dito, you try to win him over. Parang ang visual representation nito. Visual, hindi ko sinasabing gagawin nyo to Visual representation itong sinasabi ko. Magkasama tayo dito. Alam ko ang sweldo natin. Parang nakaganon ka na sa kanya. Pero verbally, ganun ang pinapalabas mo. So, they feel, of course, yun ang kumbaga, literal na gusto mo mangyari. Diba? Ang literal na gusto mo mangyari is, hindi ka, sumama ka dito sa akin sa business. Hindi kita makapayaan kung bahala sa'yo. Alam ko kung saan ka nang nagaling. Diba? Nakaganon ka na sa kanya. Pero syempre, hindi mo gagawin. Hindi mo kailangan. Invite lang. So, sir, alam mo tayo, pag kasi tayo, naiintindihan ko yan. Problema ko sa atin. Diba tayo, pag ganun. So, sir, ginawa ko parang ganito yung So, talagang pag nakita niyang, alam mo yung sinasabi mo, seryoso ka, alam mo, ginawa ko nga, sir, nagtrabaho ko sa ganito, nag-work ako sa ganito. One time, sumuwedo nga ako ng ganito. So, binibigay mo rin sa kanya yung idea na pareho tayo ng pinanggalingan. Di
Diba? Hindi yung, sir, andito na ako, ikaw nasaan ka? Hindi ganun. Tapos, ang maganda dito, sir, bahala na kayo paano yung sisegue yan. Ang maganda dito, ginawa ko ng paraan. So, ngayon, more or less, meron na akong, nabawi ko na yung pera ko. Tapos may regular ako, maliit lang, sir, pero maganda dito, magkasama tayo dito kasi dito, pwede tayong kumita, tayo na naman, hindi ko sabihin, pwede tayo kumita ng malaki. Pero ito, sir, kikitain natin sa ganito. So, always, nakaganon ka sa kanya, oo. Kumbaga nakaangkla ka na sa kanya, hindi mo siya bibitawan. At the same time, he feels secure. Di ba? Parang sinasabi mo sa kanya indirectly, tulungan kita dito, halika magkasama tayo, tulungan kita. Magkasama tayo, tutulungan kita, para ulit-ulit ka. Tayo dito, ikaw hindi mo susuloin ito. Ganun parating hirit ko sa mga tao. Lalo na pagka ganitong huddle lang. Kasi nga, di ba, hindi ako nag-seminar. Table talk lang ako. Table talk lang ako, hindi ako nag-seminar. Kasi, tamad ako magsulat. So, nung una kasi, bago ako nag-networking, ang mga networking kasi puro whiteboard. Ito, left, right. Lahat yan, dinodrawing nila, ginaganon. So, sinabi ko kay Sam, sabi ko, ayoko niya, hindi, magsusulat. Hindi ako teacher, no? Kaya ayoko mag ganun. Nilandi ko lang. Tapos sabi niya, paano yan? Sabi ko, gusto ko naka-projector. Tapos, may PowerPoint. Ha? Ang tamad mo, RS? Sabi ko, gusto ko naka-PowerPoint. Wala pang keynote nun. PowerPoint pa. Sabi ko, gusto ko naka-PowerPoint. Ano? Pipindot lang ako. Lalabas ko dyan. Sige, try nga natin. Sabi ko, wala akong alam dyan. Hanap tayo ng magaling sa computer. Magaling sa computer, o di ka, tulungan mo kami dito sa PowerPoint. From drawing si Sam, ginagawa ng animator ko kung paano. So, pag nag-table talk ako, walang projector, sa laptop. Ganun lang ako ng ganun. O, di mas maganda kaysa magsulat-sulat. Pangit writing ko eh. Ano nga gawin ko? Eh, pag sinulat ko, hindi ko maintindihan yung business. Valid din. Oh. So, ngayon, lahat ng tao nagpa-PowerPoint. In fact, kanina lang si Sam. Sabi sa akin ni Sam, may magandang nadulot din pala yung pagkatamad mo, no? So, yun, tamad ako magsulat talaga. Tamad talaga. Sabi niya, may nadulot din pala maganda yung pagkatamad mo magsulat-sulat. Sabi ko, bakit? Ano na naman ginawa ko? Sabi niya, hindi. Kasi diba, dahil sobrang tamad mo magsulat, ayaw mag-present, paggawa ka ng PowerPoint. Ngayon, lahat ng network ng PowerPoint. Sabi ko, well, siguro isa lang ako sa unang nakaisip nun. Pero hindi lang ako yung mag-iisip nun. Marami pa. Nauna lang ako. Even direct sa marketing tsaka sa Lahat. Hanggang feasible. Yung makikita niya dyan, laptop. Even, Actually, wala. Yung imaging, bago lang nga yan. Dati walang imaging. Ako lang nag-isip ng imaging niya. Kaya tayo pa lang. Of course, gagayahin na ito ng ibang companies. Tayo pa lang ang may imaging. Punta kayo sa ibang company. Diretso na sila sa marketing. Konting intro lang sa company, product, subs marketing. Tayo lang ang may imaging. Inaisip ko yun. And I'm sure, siguro 2 years na tayo. Simula lang, may gumaya ng iba. Hindi ko alam. Pero dati, walang imaging. Dati, paglabas ng vision in life, sasabihin mo lang kailan siya na-establish, sasabihin mo lang kung saan yung office, sasabihin mo lang yung products. Ano yun? After the products, marketing na kagad. Wala nang mga kumbaga parang, wala nang gisa-gisa. may video O ngayon kasi ginigisa pa eh. Di ba kumbaga sa luto, kami dati, rekta na, mantika, gagawin mo na yung karne. Tapos kainin mo, hindi masarap. Ngayon, may gisa, may olive oil, may garlic, may onion, may tomato. Bango. Diba? Gigisahin muna. Pag ready na, sabak na yung mga invites. Paglabas, masarap. Positive. Imagine yung sa amin, wala. Hindi ko naisip dati yun kasi member lang naman ako dati. So, ganun yung pag nagkakausap ko sa tao, always make sure na isama mo yung sarili mo sa bangka niya. Huwag kang gagawa ng wall. Kung pwede nga hawakan mo na siya, hawakan mo na. Pero syempre, baka ma-Will Smith tayo dyan. Ano nangyari kay Will Smith? Hawakan mo sa palit. Ano nangyari kay Will Smith? Hinali ka ng reporter. Tapos interviewin, sabi,
Sabi niya, ginano ni Will Smith, sinampal yun gano'n. Ba't mo ako inahalikan, gago ka? Pero parang gano'n, huwag kayong maglalagay ng wall, huwag kayong magsasabing, o kayong mag-asawa kayo. Di ba meron kayong baby, o di ba meron kayong papaaralin in 3 years? Di ba, iniisip nyo, magka-college yung anak nyo. Magkano ba ang college ang babayaran nyo? Hindi gano'n. Tayo, ang problema natin pag nagka-anak tayo, may anak tayo. Siyempre, isipin natin yung quota, di ba? So ngayon, kada sabi mo ng tayo, binabind mo yung sarili mo sa kanila. Unconsciously. Parang ginagano. Of course, hindi mo gagawin babae mo na magalit ka sa naloka. Pero parang alam yun, I always say naman na when you talk to people, hindi lang to sa networking, ha? Ano course mo? Teacher, teacher. Hirap nun eh. Ano course? Business. Oh. Pag kunwari, ano magiging work mo pag graduate mo? Financial analyst. Wow, hirap yun natin. Work ka na lang, bro. Lang ako. Okay, sige, kunwari, financial analyst siya. Siyempre, di ba, pagdating doon, pag magpipitch din siya, or mag-a-apply siya sa isang company, tama ba? May pitch din siya. Meron din siyang, parang ibenta rin niya sarili niya. Magkakausap din siya ng mga, parang nagbibenta rin, di ba pag in-interview ka, bibenta mo yung sarili mo. Di mo pwedeng interview ka, o ano, kukunin niyo ba ako sa trabaho? Hindi. Pag sabihin niyo na, kukunin niyo ako, late na. Tapos habang kinakausap ka, mga ano na? May tanong pa? Diba nabiyenta mo rin sarili mo? Ano mo rin na, ganyan. I'm a financial analyst by heart. Kasi bata pa lang ako, ina-analyze ko na itong finances ng mga ulang ko, tatay ko, nanay ko. Sila katulong namin, ako yung paliwagan namin. Ito ang sarili mo eh. So, ganun din dito, binibenta mo rin sarili mo. Pero, ang maganda kasi dapat, alam nyo, marunong kayong, meron yan, kumbaga may rhythm yan eh, may rhythm. Hindi yan pwedeng bato ka lang ng bato. Mananakot yan, wala yan. Hindi yan hindi lang pwedeng tahimik ka lang. Ano nangyayari? So, kada bigay mo, may makukuha siya. Kada bigay niya, may makukuha ka. Parang ano yan eh. Parang sayaw. Parang pendulum. Push, pull, yin, yang. Ganun yan. Isipin nyo ganun yan. Pag naka-create kayo, kasi parang ganun yan eh. Ito ka, ito yung invite. Pag gumanong ka, gano'n siya. Pag gumanong siya, gano'n siya. Pag gumanong siya, hanggang sa pagka swift na talaga, sabay na kayo gumagawa. Hanggang sa maganda na yung sayo nyo. Pag maganda na yung sayo nyo, pwede na kayo mag-exhibition. Yun yung pag-close na. Kayo maging close kayo. Hindi pwedeng ikaw lang yung gano'n ng gano'n, siya gano'n din ng gano'n, walang mangyayari. So, ano yan? Question and answer, push and pull, know him. Alamin mo siya, magpaalam ka about you. Meron niyang gano'n. Tango. Para kayo nagtatango. Kailangan magka-level kayo kung ano man yun. I don't know what. Basta isasapak mo sarili mo. Pwede yung turuan talaga yung sabi, 1 step backward, 2 step forward. Oo. Alam mo, always, inisip ko rin yun. Inisip ko naman yun sa finances ko. Kasi ganito yan. Sa akin, sa grupo ko, sa Greenbelt ako nag-grupo. Siyempre walang office sa Greenbelt. Ang meron doon mga restaurants. So, para payagan ako ng restaurant na mag-present doon, mag-order ako. Hindi naman pwedeng, kapag nag-present ako lang kumakain, lahat kayong invite, manood kayo ha. Pwede nyo ako kumain na. Diba, hindi. So, habang kumakain ako, kumain din kayo, order kayo na gusto nyo. Babayaran kayo, kinain nyo. Kahit ngayon ko lang kayo nakilala. Umorder kayo hanggang ma-empacho kayo. Ganun. So, syempre, doon pa lang eh. Actually, doon pa lang ha. Durog na. Kasi sino ba ito? Hindi ako kilala ito. Nililibre ako. Tsaka hindi ito McDonald's, Angel's Burger, kwek-kwek ha. Kapatid, papaalala ko, Green Belt, yun. So, ang kakainin mo, beef stroganoff. Ang kakainin mo,
pesto fettuccine